Nauna na nga natin nagawa ng video ang issue na ito na jewelry box ng isang kababayan natin Pilipinang OFW na nagtatrabaho sa bansang Singapore na iwan ang kanyang jewelry box sa NAIA. Ngunit imbis na i-turn over ito ng mga staff ng NAIA sa Lost and Found ay pinagpasapasahan ito. At may iba na sinukat pa ang mga alahas. At ang worst, may NAIA personnel pa ang nag-uwi nito sa bahay nila. May nauna na nga din post ang MIA na hindi na magsasampa ng reklamo or ng kaso ang babaeng pasahero or ang Pilipinang kababayan nating OFW na nagre-reklamo. Dahil nga naibalik naman sa kanya ang mga alahas matapos niya itong habulin. Ngunit natuklasan niya na may yupi na at may mga gasgas na ang kanyang mga alahas. Tanda na isang lana or naibenta na ang mga ito. Kalahating milyong pisong halaga ng alahas ng isang pasahero ang nawala sa NAIA Terminal 3. 15 airline at airport personnel ang posibleng nagka-interes daw sa mga alahas. May indikasyon ding isinanla ang mga ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Jewelry box na may lamang mga wedding ring, diamond necklace at mamahaling hikaw. Umaabot sa kalahating milyong piso ang halaga niyan na nawala ng pasaherong si Kimberly Nakamura sa NAIA Terminal 3 noong June 28. Nakabiyahe pa Singapore si Nakamura noong araw na yon, pero bumalik siya agad sa Maynila para hanapin ang jewelry box. Nakita ito ng mga tauhan ng paliparan pero wala na ang mga alahas. We backtracked the CCTV minute by minute. Identified all the personnel who touched and who saw the box, but none of them had the heart to surrender the item to the lost and found. Kabilang sa nagka-interes umano ang ilang tauhan ng mga airline at security personnel ng paliparan. Inabot pa ng higit 2 linggo bago na ibalik kay Nakamura ang mga alahas. Pero may gasgas at yupi na ang kanyang wedding ring. Pati ang kanyang hikaw, posible raw na naibenta at naisanla ang mga ito. So it's heavily scratched. And sabi po ng security guard, hindi niya naman daw po balak isanla, but he wanted to keep it as remembrance. Aminado ang pamunuan ng Manila International Airport Authority na may pagkukulang ang mga sangkot. Nasa 15 staff ang balak sampahan ng administrative case ni Nakamura habang patuloy ang investigasyon ng Airport Police at ng DOTR. Unacceptable yung ganyan. No? Unacceptable yan. So we will get in touch with the passenger and a very thorough and swift investigation will commence starting today. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng mga airline kaugnay sa reklamo ng pasahero. Ngayon, dahil sa pangyayaring ito ay lumabas na ang tunay na kulay ng mga staff sa NAIA. Siguro hindi naman lahat pero karamihan sa kanila, kung hindi man magnanakaw, ay pinag-iinteresan ang mga gamit na naiiwan ng mga pasahero imbis na i-turn over sa Lost and Found. Kaya siguro nananatili ang NAIA sa worst airport sa buong mundo. At sana mabigyan din ng pansin ni DOTR Secretary Dizon ang nakawan ng mga laman ng maleta ng mga OFW na dumadating sa NAIA. Kwento mo nga paano nawala ang alahas, hindi ba? Hindi lang sing-sing? Yes po. O paano nangyari yun? Yes, Sir Alvin. Last June 28 po, my jewelry box went missing before our flight from Manila to Singapore. We are newlyweds and we're about to start our new life. Inside the box were our wedding rings, 2 rings, my ring and my husband's, my diamond necklace, and my earrings. And I understand maybe it was left behind inside the aircraft or Changi Airport, but I reached out to them. Unfortunately, wala daw sa kanila yung item. So I tried to contact NAIA Terminal 3 and even flew back to Manila because I received a chat message from a credible witness, which is an airline staff, that she saw my jewelry box at gate 104. Pre-departure podium. So naiwan sa Manila yung jewelry box. Opo. Oh, okay. So nung di bumalik ka pa, grabe naman yun. From Singapore, agad-agad bumalik ka ng Manila. After 5 days po. After 5 days. Okay, so nung bumalik ka ngayon, di kinumpronta mo yung airline. Pumunta ka muna sa airport police. Yes po. First po, pumunta ako sa PNP and then airport police. Okay, tapos di kinumpronta mo yung ano ba airline itong sinakyan mo?
Cebu Pacific po. Cebu Pacific. O ay mga friends natin sa Cebu Pacific, baka nakamonitor kayo kung gusto nyong sumagot dito kay kay ma'am. Ay, balik mo yung pangalan. Ba't manawala yung kay Kimberly, ha? Kung gusto nyong mag-react, sina Carmina. Carmina, baka gusto nyo mag-air ng side ninyo, pwede, ha? So, okay. So, kinausap mo yung taga Cebu Pacific. Anong sabi? And then she confirmed naman po that she saw my jewelry box. Sino yung sa she? gate. A staff po ng Cebu Pacific. So in-accommodate ka naman. Maayos naman nakipag-usap yung mga taga Cebu Pacific. Yes po, they were Ay, very good. cooperative po. Very good, very good. So tapos, anong And nangyari? then, yes sir, this is the lead. Nagkaroon po kami ng lead sa investigation. And then this is where we backtrack for 3 full days. We backtrack the CCTV noong June 24 to 12 p.m. June 28, 12 p.m. Okay. And based po sa CCTV, the first staff member who was seen holding my jewelry box was also a airline staff member, sabihin natin airline number 1. But we are still waiting for official statement from the airline staff how she came into the possession of my jewelry box. Hindi, wait na Nung muna. nasa gate. Wait, nalito ako, sorry. Bakit airline number 1? Ibig sabihin, hindi na ito Cebu Pacific. Ibang airline naman. Yes, ibang airline po, yes sir. Ay, bakit napunta sa kanya? Akala ko sa Cebu Pacific ka sumakay. So, ibig sabihin, parang pinagpasapasahan. Yes sir, that's exactly what happened. Pinagpasapasahan nila yung jewelry box. Pero may jewelry pa, hindi na lang box ang naiwan. May jewelry pa naman sa loob. Yes, but during that time po nung we reviewed the CCTV footage and it showed that more than 10 airport staff member from different airline and security agencies have seen the item and passed it to the next staff. They opened it, they handled it. Yung iba hinawakan pa po and sinukat pa yung ring and yung earrings, but not a single one of them had the heart to return it to the lost and found office. Kaya nga, bakit ganun? Bakit pinagpasapasahan? Pero kung may intensyon naman Kimberly na dekwatin o nakawin, o hindi na nila ipasa-pasa yun? Yes po. This is also very sad and heartbreaking for me because this is valuable items, our wedding rings, but instead it was passed around, it was stolen, it was neglected, like they mean nothing. So yung issue mo, Kimberly, yung issue mo ay hindi naman pagnanakaw. Ibig sabihin, nabalik naman sa'yo lahat ng jewelry mo. Yes po, after the APD recovered it, but Ayun. ninakaw po talaga nila. Ayon. So, ibig sabihin po, lahat ng jewelry ni Kimberly, nabalik sa kanya yung 2 singsing, yung diamond necklace. Ano yung isa? Earrings po. Earrings. So, nabalik lahat. Kaya lang, ang reklamo ni Kimberly, nakita kayo sa CCTV na pinagpasapasahan ninyo and yet, wala ni isa sa inyo ang nagbalik nito sa lost and found. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Yan ang issue mo. Yes, sir. So, ano ang gusto mo mangyari ngayon, Kimberly? And for now po, because I spent a lot of time sa airport police and surveillance, and I really hope that this will not happen again. I urge the airport, the new NAIA department, that they will reinforce their protocol from the smallest roles to the highest offices, that this may not happen again in the future, because this isn't just about my stolen jewelry, it's about every traveler who deserves safety. I really feel for all the Filipinos who are traveling, palabas man o pabalik ng bansa, traveling through NAIA Airport, because we all deserve to feel safe, tayo or yung mga gamit natin. Tama yun. Sa totoo lang, tama po yun. Sa ibang airport, although hindi naman lahat ng airport kasi marami din magnanakaw sa ibang airport. Sa ibang airport, ang pag may nakita ka na hindi sa'yo, kung honest ka, ang next na move is to turn it over sa lost and found kasi hindi nga sa'yo eh. Tama? Yes, sir. Anong tulong naman sa'yo ng mga taga-airport, taga-NAIA?
Kasi may bago tayong operator ng NAIA, private na yung nag-ooperate ng NAIA, although nandyan pa rin yung mga taga MIAA. Ano naman yung tulong? Ang tumulong kasi sa iyo kamo, airport police, 'di ba? Iba 'yun. PNP 'yun, Yes, 'di ba? Anong ginawa ng mga taga NAIA? Tinulungan ka ba? Yes, sir. They gave us smooth access to all the staff involved so that we can interview them, and also they escalated this concern so that it will be resolved safely. Oh, may AirTag daw ba yung mga yung jewelry box mo? Nilagyan mo ng AirTag? No po, wala po siyang AirTag nung nawala. Upon retrieval, nilagyan ko na po siya ng AirTag. After na. Nung after, kumbaga natuto na si Kimberly, nilagyan niya ng AirTag. Pero paano yung sinasabi mo inuwi ng staff? Paano mo nalaman na na inuwi ng staff yung ano bang inuwi niya? Yung sing-sing o yung earrings? Inuwi niya po is yung jewelry box mismo, and nandun yung diamond necklace na nakatago. But she said po na she didn't know that it has valuables inside. Kasi yung gusto niya lang po is yung jewelry box. Kasi nagustuhan niya daw. So she took it home. But initially po sa report niya is, sabi sa statement, it was in the vault the whole time nung first time niya nakita yung box. And then she changed her statement po during July 13th. The truth is, inuwi niya talaga. And then pinaangkas niya back to the airport from her residence. Oh. And then she secretly placed it back to the airline's vault when the APD was trying to recover the item. Then she just covered up, saying that it was there the whole time. Hindi, pero dapat kung ikaw ay nakakita ng ganyan, ang dapat mo unang ginawa, i-turn over mo sa lost and found. Ba't mo inuwi? Diba? Yes. Taga saan ba itong babae ba ito? Yes, sir. Ano to? Ito yung sa janitorial ba ito o sa airline? Airline staff member, sir. Airline staff member ng Cebu Pacific na ito. Kasi kanina may iba ka pang binanggit eh. Ito ngayon, taga Cebu Pac. No, different airline staff. Different airline pa. Sabi siyo, may ibang airline na involve eh. At saka pinagpasapasahan po nila. At saka yung wedding rings, paano yung kwento mo, Kimberly, na may nag-message pa sa'yo na yan ay nakaipit o nakatape ikamo sa isang sulok ng NAIA? Paano yun? Yes po. I received anonymous text message that my ring was placed under the table nung gate 104 podium kung saan nagsimula tong search namin. And nilagay niya daw po doon, but nagsorry naman siya through text, and that he or she learned her lesson. This anonymous sender is still yet to be identified. Grabe ano. So paano niya nalaman yung number mo? Siguro nung nagpapanik na, yung nagagalit na yung police na umamin kayo, siguro nag-guilty. Kaya nalaman niya yung number mo. Yes, sir. I actually gave all my number to all the personnel nung nasa one room lahat ng involved, because I gave them within 24 hours. If they don't return the 2 rings, I will press charges against all of them, their airlines, and their agencies. And I will see them again in court, not with police, but with my lawyer and in the court. Nakakahiya po. Ano po? Kimberly, ano ngayon ang mensahe mo sa pamunuan ng airport, sa mga airline, actually sa buong airport, kasi mga staff pala ito ng airline at airport, ano po ang involved. Ano ang gusto mong sabihin? Kasi kung ako Pilipino, kung nahihiya ako, nakakahiya. Yung mga kalahi ko, hindi honest. Kumbaga may tendency na magnakaw kasi binalik naman na guilty siguro, kinain ng guilt. So pero meron ka pa ring intensyon na iuwi o kunin ang isang bagay na hindi sa'yo. Anong gusto mong sabihin, Kimberly? This could have been a simple lost and found case, but it led to theft. And if only the staff followed their protocol sa lost and found, it could have ended differently and all items could have been intact if only the first staff who have seen the item returned it immediately to the lost and found. I truly hope that the new NAIA
administration can make real changes and reinforce their protocol. Thank you, Kim. By the way, anong trabaho mo sa Singapore? Sa Singapore-based ka na ba? Yes, sir. Oh, ano trabaho mo Medical doon? biller po. Ano daw? Medical biller po. Medical biller. Kaya kasi maraming nagtatanong, ba't nag-i-English? Ang aga-aga nag-i-English si Kimberly. Kasi sa Singapore po siya. Kapag nagtatrabaho ka sa ibang bansa, kailangan talaga marunong kang mag-English. Pinapakita natin sa ibang lahi na marunong at magaling mag-English ang mga Pilipino kasi mga international po ang kadil niya. No? Tama, Kim? Tama ba, Kim? And I'm not very comfortable speaking. Yes, sir. Tama. Hindi ka Bisaya ka ba? Bisaya Waray ka ba? po. Waray. Oh, waray maupay. Yes po. From Katarman, Samar. From Katarman. Mabuhay ang mga taga Katarman, Samar. Ha? Ibig sabihin po niyan, pinaglaban niya kasi karapatan niya yan. Sayang din yung jewelry. Hindi siguro sa value, monetary value. Although kasali na rin yung monetary value. Pero may istorya yun eh. Para sa pamilya nila yun eh. Nagsisimula sila ng pamilya eh. Kaya dapat ilaban talaga, hindi ba, Kim? Yung asawa mo, nandun na rin sa Singapore. Yes, sir. Okay. So babalik ka pa ng Singapore niyan? O nasa Singapore ka na ngayon? Yes, sir. Since babalik po ako this week. Ayun. Anyway, good luck and thank you. Maraming salamat for fighting ang iyong karapatan na para din po sa lahat ng mga Pilipino na bumabiyahe gamit ang NAIA. Thank you. Kasi sana wake up call sa Thank kanila. you, sir. Actually, hindi sumasagot sa amin, Kimberly. Tinatawagan namin yung NAIA. Yan na naman. DOTR! Galaw-galaw! Ay, mahilig naman yung DOTR sa mga ganyan na umaksyon, ano? Aksyonan nyo itong problema ni Kimberly. Secretary Vince! Baki na lang po, no? Na-meet mo na ba nakausap mo ba yung mga taga-DOTR, Kimberly? Not yet po. Hindi naman. Gusto mo bang, anong gusto mong aksyon? Anong gusto mong gawin ng gobyerno? I hope po na this won't happen again. If they can reinforce their protocol to all the employees ng NAIA Airport because we all deserve to be safe here sa NAIA. Yan. Oy, teka muna, si Connie Bungag nagsasalita ka. Camille? Nag-message sa akin, sabi niya, good morning! Yung APD na minimension ni Miss Nakamura is MIAA Airport Police Department. Pinasalamatan daw niya ang lahat ng tumulong as well as our CCTV personnel who stayed with her all throughout the 36 hours of viewing. So mga staff mo ba ito, Connie? Tinulungan pala nung staff ni na Connie Bungag dyan sa airport eh. Tinulungan ka, Kimberly? Yes po, I'm very thankful for their help. Especially po the APD and surveillance team. Okay. Sige, salamat. Maraming salamat. Ang importante na ibalik na. Patingin nga, suot-suot mo na ba yung suot-suot mo na ba yung earrings na nawawala? O wala kang earring? Hindi po. Tinago ko na po. Tinago mo na. Safe keep mo ha. Wag mo sing pinapatong-patong kung saan. Napatong mo ba? Tapos nakaligtaan mo? Nasa bag ko po siya. Nasa hand carry bag. Ibig sabihin may nagnakaw sa hand carry bag mo? Ba't nawala? Yun po is still ongoing investigation po and we're waiting for the statement nung first na nakahawak ng box. Okay. Akala ko naman parang na-misplace mo. Siguro na-excite ka, nalabas mo, napato mo, nakaligtaan mo. So hindi ganun? No po. Maging paalala din ito sa lahat ng mga pasahero na kapag may dala kayong mga mahalagang bagay kagaya ng pera, mamahaling alahas at iba pa, ay dapat laging nasa katawan nyo yan. Wag na wag niyong iiwan kung saan-saan. Pero minsan ay hindi mo talaga maiiwasan na may maiiwan. At dito masusubok kung gaano ka-honest ang mga staff sa isang paliparan na dapat iniiwan nila or nire-report nila sa lost and found.